Eto una nating topic, 'di ba si Pokis yung naka-ano dito, yung naka-title. Pero dalawa hong topic 'to. Connected kasi. So, mamaya ang gagawin ko paghihiwalayin ko na lang 'tong dalawa, after nung live streams. Paghiwalayin ko sila and then yun, bahala na kayo manood ulit kung gusto niyong balikan or kung gusto niyo replay, 'di ba, kayo bahala. Walang problema dun. But anyway, gusto ko munang puntahan itong nangyari sa Venezuela. Oo. Grabe yung sa Venezuela 'no. Nakakagulat, oo, nakakagulat yung mga ganap. Oo, akala ko nung actually 'di ba nagla-live tayo nung nangyari yun. Um, Akala ko joke time. Akala ko nagjo-joke lang 'to si Manat yata nagsabi o sino ba, si 51 billion movement yata o si Manat either of the two. Akala ko joke lang, oo. Yun pala mga kababayan, mga kotsero, yun pala, totoo nga inaresto nga si Maduro. Inaresto nga si Maduro. But anyway, oo, nakita ko yun, Edel Toto Balduesa, yung hinamon niya. Baliw din to si Maduro eh. Hinamon, sabi, arrestuin niyo na ako, pumunta kayo dito, baka duwag. Sabi ko, ay, baliw oh. Baliw to si Maduro. Akala niya tawag dito, hindi siya makukuha. Yun na nga, nakuha na nga. Oo, nung Sabado, oo. Parang correct, Jcas, parang si Digong nung hinamon yung ICC, bigla siyang pinadala sa ICC. Yun lang. Pero mga kababayan, personally, gusto ko yung nangyari. Personally. Beyond the conspiracy theory ng oil, well, alam naman na natin dahil din sa langis yan, yung oil reserves ng Venezuela. Alam na natin yun, given na yun. Wag na tayong magpaka doon, wag na tayong magpaka ignorante doon sa fact na yun. But another thing kasi, mga kababayan, na you have to consider, yung alliance ni Maduro sa China. Si China kasi is going on yung China war machine unti-unti nang gumugulong. Unti-unti nang gumugulong yung China war machine. So, ang unang-unang titirahin ng China, mga babayan, really is the US. Well, syempre, first is Taiwan. And then, marurope in ng US unwittingly dahil doon sa Taiwan. So, dahil si Venezuela ang pinakamalapit na bansa sa Amerika, si Trump is making sure na yung mga bansa na kapitbahay niya hindi hindi magiging national security threat sa bansa nila mismo sa Amerika. Nagbanta pa siya. Pati Mexico daw, titirahin niya kapag di sila umayos. Umayos daw sila. So alam niyo mga kababayan, yung DEA, yung narco terrorism, which is also true. Totoo din naman na drug lord si Parang si Digong nga, di ba? Parang si Digong, drug lord na naging presidente. Ganun nga. So syempre nandiyan na yung kwento nung narco terrorism, etc., etc. Given na yun. Wag na natin pagtalunan yun. Given na talaga yun. Pero ang motibo talaga diyan, mga kababayan, mga kotsero, is yung China war machine. That's it. This is a I don't think it's a proxy war, pero it is somewhat related. It's somewhat related to the China war machine. So, also, mga kababayan, na ipakita sa buong mundo yung failure ng Chinese military equipment.
na na naipakita bigla yung ano, yung, failure. Oo, yung pagpalya ng kasi 'di ba nagkaka-donate lang ng China sa Venezuela ng ano, ng, mga radar, ayan, yung mga anti-air something something, whatever. So, unfortunately, wala, hindi umubra. Timo kasi, Timo. So kumbaga, ah, wala na-expose talaga si China. So ngayon, exposed yung kahinaan ng China, exposed din yung, kumbaga nawalan ng, isang supply ng oil reserves ang China. Wala siyang choice kundi bumili kay Russia. Mm. Wala siyang choice kundi bumili kay Russia. But anyway, um, so this is just, one thing is yung ano nga, yung, drugs, narco-terrorism, but more so yung ano talaga, it's really yung, China war machine. That's it. Yun talaga yun. And this goes to show mga kababayan na dehado, dehado si China kapag sila, sumugod sa Taiwan. Nagsabi itong si Xi Jinping, New Year na New Year, nagsabi siya nasa 2027 tutuluyan nila ang Taiwan. So, good luck. Hindi na-detect, eh. 'Di ba? Ilang beses binomba yung Venezuela. Hindi na-detect lang ano ng mga radar ng Venezuela yung mga paparating na eroplano. Bakit gano'n? But anyway, hindi naman yun yung topic natin 'no, intro ko lang 'yan. Kasi yung konteksto nung itong unang topic natin will be doon sa nangyari sa Venezuela. Dahil diyan sa ano, maraming opinion, maraming galit kay Donald Trump, maraming hindi galit kay Donald Trump. Mga Venezuelans natutuwa kay Donald Trump sa ginawa niya, tinanggalan daw sila ng diktador. Pero yung mga komunista tulad ng Makabayan Black, tsaka si Russia, tsaka si China, si Vietnam, nagagalit kay Donald Trump. Ba't gano'n talaga. 'Di ba mga komunista sila, magkakampihan sila. But, ako personally, ako happy ako na nawalan ng diktador ang Venezuela. Yun na yun. Kasi ang yaman nila before. Sobrang yaman ng Venezuela dahil sa oil reserves nila tapos biglang naghirap nung pumasok si Maduro. Actually, hindi lang nung pumasok si Maduro, maski nung si Hugo Chavez pa lang, unti-unti na mababa ang economy ng Venezuela. Lumala lang nito kay Maduro. But anyway, so, ngayon mga kababayan, dahil sa ginawa na 'yan, meron tayong mga politiko sa Pilipinas na kung ano-ano naman ang pinagsasabi, oo. Puro kabobohan na naman ang pinagkakakalat. Oo, unahin natin 'to, favorite natin 'to, si Greco Bellica. Basta pag-usapang bobo at usapang katangahan, wag na asahan natin si Greco Bellica will deliver. 'Di ba? Basta pag-usapang katangahan guys, si Greco Bellica will always deliver 100%. Sabi ba naman? Dear President Donald Trump, alam mo close eh. Our country, the Philippines, is facing a massive struggle with drugs, government corruption, and the protection of our oil and trade territories in the West Philippine Sea. Very similar to your issues in Venezuela. Well, unang-una mga kababayan, in terms of our drug war, the BBM drug war. BBM drug war mga kababayan. Mukhang nalamangan na ni Bongbong Marcos ang drug war ni Rodrigo Duterte. Maliban sa nalamangan sa pakuntian ng patay. Another is mas marami nang nahuhuli.
Mas maraming huli in terms of ano, monetary value ng droga. Parang nasa 87 billion na yata, eh. I'm not sure. Pero parang ano, parang naano na nalampasan na yung 83 or 86 billion ni Rodrigo Duterte. And imagine mga kababayan, 6 na taon ni Rodrigo Duterte yun. 86 billion yata, if I'm not mistaken. 6 na taon. Eto kay PBBM mga kababayan, 3 taon lang, kung hindi man na-match, nalampasan na ni Presidente Bongbong Marcos. Mm. So wala talagang kwenta yung war on drugs ni Digong. Now it's 'di ba? It's 50% less effective. Or 100%, 100% less effective. Tingnan nga natin, wait. Naku-curious tuloy ako. PIDEA. PIDEA top stories, yan. Ilan na nga ba? As of kasi ano, ang bagal nila kasi mag-update, eh. Etong si PIDEA, eh. Wala pang update si PIDEA, oh. Huli niya October pa. Uy, wait. Ito. Legit. Legit. Nalampasan na nga niya yung kay Digong. In terms of illegal drugs, illegal drugs. Ito from PIDEA Top Stories. Official ano to ng PIDEA, eh. Yun. Yan. 88 billion mga kababayan. Nalampasan na nga ni BBM. Kasi yung kay ano, yung kay Digong was around 86 or 87 billion, eh. Pero I'm mistaken. Oo. 3 taon lang to, guys, ha. Ulitin ko, 3 taon lang to. Pero konti ang patay. Di ba? Oh. Ito August. Ayan, oh. Di ba? Konti lang ang patay, guys. Di ba? So, as far as that is concerned, wala na. Olat sa si Digong. Government corruption, wala. Mas malala nga nung panahon ni Digong. Di ba? Mas malala nga nung panahon ni Digong. Nung panahon ni Digong, talagang wala siyang ginagawang investigasyon, eh. Pinapatanggal pa yung mga ombudsman na nag-iimbestiga ng mga korap. O, di ba? Naalala niyo si Katapang? Eto ngayon mga kababayan, and the protection of our oil and trade territories in the West Philippine Sea. Ay, wait lang. Di ba pag ito West Philippine Sea ang pinag-uusapan, sinong kalaban natin dyan? Di ba si China? Ngayon, ang tanong, bumabaliktad ka na ba, Greco Belli ka? Umaatras ka na ba? Doon sa doon sa policy ng Duterte administration sa China? Kasi sila naman yung umaagaw ng ng teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. So, ngayon nire-recognize yun na issue ngayon yan. Okay. Ngayon, ito ngayon nakakatawa. Ito. Ito ngayon ang pinaka-nakakatawa sa lahat. We are not asking for the US to arrest our sitting president. Huwag mo kami isama, Greco Belli ka, number 1. Huwag mo kami isama sa kabubuhan mo, Greco. Instead, we ask for your help in bringing home the former president arrested and detained by the ICC. Uy! Tingin mo ba pakikinggan ka nito? Ni Donald Trump. Our goal is for both the current and former leaders to face justice in our own Philippine courts. Yan. We want to restore the rule of law within our own borders. Thank you and God bless. Unang-unang sasagot sa ni Donald Trump, sino ba tong Greco Belli ka na? Tutuktukan ko to, eh. Makautos? Makautos tong Greco Belli ka na to? Yung una. Pangalawa, Greco Belli ka, kung nag-iisip ka ng isang dakot at kalahati, yun na lang isang dakot at kalahating pag-iisip na lang ang hihingiin namin, eh. Hindi mo pwedeng kasuhan ng elected president hanggat siya ay incumbent. Hindi. Oo, hindi.
Pangalawa, hindi mo rin pwedeng ibalik si Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Dahil nasa ibang jurisdiction na siya. Nasa jurisdiction na siya ng ICC. So are you asking the President of the United States to invade Netherlands para lang kunin si Rodrigo Duterte? Anong benefit sa kanya nun? Sige nga, anong benepisyo sa kay Donald Trump nun? Wala. Napakalaking kabobohan nun. Diba? Anong pakinabang nun? Sige nga. Diba? Ito pa nga sinabi ni Donald Trump sa Duterte administration, they did not do what they're doing. The previous administration did not know what they're doing. Diba ganun si Donald Trump magsalita? I truly respect President Bongbong Marcos. I think I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they're doing. China. Di ba ganun magsalita si Donald Trump? China. Anyway. Ayun daw, sabi ni Donald Trump, yung Duterte administration daw, hindi nyo alam pinagkagagawa nyo. Oh. Kumampi kasi kayo kay China. But we have a fantastic military relationship with the Philippines and that has been reinstituted. Wala. Happy si Trump na magkakampi uli ang Pilipinas at ang Amerika. Oo. Happy siya dun. Di maikialam yan. Happy ngayon ng US. Maganda ang relationship ng US at Pilipinas ngayon. Kaya nga 'di ba pumirma sila ng merong bagong law sa states if I'm not mistaken. I could be wrong, baka fake news 'yung nabasa ko. Pumirma siya ng bagong law na wait, hanapin ko nga. May bago siyang wait. Ayun. Ayan defense package. US Senate passes bill allocating $2.5 billion for security aid sa Pilipinas. Mapipirmahan yan. December 19 to. So, good luck. Di ba? Kaaway ni Donald Trump ngayon ng China So wala kayong makakuha dyan. Dahil siya kay China. China. Di ba? Wala kayong mapapala ngayon. Kay Donald Trump. Pero ngayon, mga kababayan, shift tayo dun sa isa. Ngayon, mga kababayan, ito pa isa nakakatawa. So, si Greco Bellica kanina, di ba? Pag si Greco Bellica nagsalita, mga kababayan, asahan natin 100% puro kabobohan. Ito, round 2. Kung meron tayong Jackie, meron tayong Annabelle. Kumpleto sila, no? Di ba? Kung may Jackie dahil meron tayong Annabelle. Sino si Annabelle? Si Amy Lacson. Nakita niyo na ba yun? Nag-viral yung picture na yun, no? Oo, nag-viral yung picture ni Annabelle tsaka ni Chucky. Oo. In fairness, magkamukha nga sila. Chucky. Magkasama sila, di ba? Mga horror.
Mga demonyo. Mga demonyong nasa manika. Si Chucky tsaka si Annabelle. Si Sarah tsaka si Amy. Si Annabelle. Ito naman sabi ni Annabelle, si Amy Lacson. Senator Amy Marcos Lacson on Sunday said the removal or extraction of a foreign leader from his home country could raise serious questions under international law, sabi niya. Basahin natin yung Tagalog. Yung Tagalog na lang basahin natin, ha? Kasi, wait, pinost ko yun eh. Sa Facebook ko eh. Wait. Wait lang. Pinost ko yun sa Facebook ko. Ito sabi ni Annabelle. Ang harsh nyo talaga. Ang harsh nyo. Ba't kayo ganyan? Diba? Ba't kayo ganyan? Ayan, official Amy Marcos yan. Ayan. Sabi, ang ginawa ng Estados Unidos sa Venezuela ay isang mapanghanib na babala sa buong mundo. Na kapag makapangyarihan ka, pwede mong yurakan ang soberanya ng ibang bansa. Kung kaya ng Estados Unidos na marahas na ipatupad ang sarili nitong mga batas sa labas ng kanilang teritoryo, walang dahilan para hindi ito gawin ng China, Russia at iba pang makapangyarihang bansa. Tanga-tanga mo, Amy. Isang ungas at kalahati ka rin eh. Diba? Sa aking palagay, kung kaya ng Estados Unidos na marahas na ipatupad ang sarili nitong mga batas sa labas ng kanilang teritoryo. Diba ganun siya magsalita? Sa aking palagay, batid ko, sa aking palagay, ganun siya, di ba? Tapos yung S niya lagi SH. Ganun. Sean Connery ba yan? Ewan ko. Tapos lagi na agad. Si Annabelle na nakabotox. Sabi niya, kung kaya daw ng Estados Unidos na marahas na ipatupad ang sarili nitong batas sa labas ng kanilang teritoryo, walang dahilan para hindi ito gawin ng China. Huy, Amy Marcos, wag kang ungas. Ginagawa na ng China yan at present, 3 taon ang ginagawa ng China yan sa Pilipinas. Bobo ka ba? Bobo yarn. Baka nakakalimutan yung ginawa ng Chinese fishermen dito sa mga mangingisda, anak-anak de baklong. Ngayon ka nagsalita nung Amerika ang gumawa pero yung China ginagawa sa sariling bansa natin, wala kang kibo? Ungas ka eh, no? Sino ba bumoto dito sa babaeng to? Ba't nyo ba binoto tong babaeng to? Ba't nyo ba binalik sa Senado to? Napakawalang yan itong babaeng to. Grabe, sisisihin ko talaga kayo. Yung mga loyalist na bumoto dito, sisisihin ko talaga kayo. Dinaan nyo sa last name. Di kayo nag-isip. Tinan nyo ginagawa na hayop. Pinagtatanggol niya yung Venezuela. Unang-una, wala ka sa Venezuela, te. Wala ka sa Venezuela, te. Nasa Pilipinas ka. Ay, paglaban mo Pilipinas. Ngayon mo lang napansin na ang mga malalaking bansa ay pwede mang-abuso ng mga maliliit na bansa? Hello, isampal ko kaya sa iyo to. Mga kababayan, buti sana kung Coast Guard to eh. Well, sanay na kasi tayo pag yung Coast Guard or yung BIFAR ang bino-water cannon. Pero ito, mga mangingisda, ito mga walang laban talaga to eh. Sira ulo to si Amy talaga.
Baliw talaga 'to, baliw, as in. Tama si Presidente Bongbong Marcos, eh. Yung nagsasalita sa TV ngayon, nagpapanggap na lang na Imee Marcos yan, hindi na yan yung Imee Marcos. Ibang tao na yan. Sinaniba na ng espiritu ni Rodrigo Duterte yan. Kaya hindi na siya si Imee Marcos, siya ay si Annabel. Annabel na siya ngayon, guys. The Conjuring. Oo, 'di ba? Gano'n din yung sa ano, eh, 'di ba yung si Chucky? Sa Chucky gano'n din yun, eh, sinaniban, serial killer siya, sumanib siya dun sa Chucky doll, oo, kaya pumapatay si Chucky, oo. Ito namang Annabelle, demonyo, as in demon siya na sumanib sa manika, oo, kaya Conjuring. Kulang na lang magkaroon sila ng ano, eh, 'no, yung ano ba yung Sadako? Sino si Sadako, guys? Oo, si The Ring. 'Di ba? Tapos mag-a-assemble sila lahat. Horror movies assemble. Si GMA si Sadako, si So, si GMA si So. Weird. May Pennywise pa, 'di ba kumpleto may Pennywise. 'Di Pennywise si Marcoleta 'yun, oo. Kamukha ni Marcoleta si Pennywise, 'di ba? Anyway, si Bato si Sadako. Paano magiging Sadako si Bato, eh, wala kang buhok 'yun. Baliw naman 'to si Alejandro Sanchez. Paano magkakaroon ng paano magiging Sadako si Bato, eh, wala ngang buhok yun, kalbo yun. 'Di ba? Anyway, balik tayo sa topic. So ayun na nga, 'di ba? Puwede pala yun, 'di ba? Tama naman, may punto naman si Amy Lacson dito, guys. May punto naman talaga siya. Oo, na ang mga malalaking bansa, eh, puwede talaga silang ano, umabuso sa kapangyarihan nila. Puwede ho talaga. Kaso ang problema, hindi niya pinapansin yung current na nangyayari sa Pilipinas. Mas pinansin niya yun sa Venezuela. Anong pakialam natin sa Venezuela? Wala tayong pake sa Venezuela. Ang pakialaman mo ay Lacson, yun sa Pilipinas, lalo na ito na patuloy ang pag-atake nila sa mga civilian vessels ng Pilipinas. And mga babayan, nakitaan niyo na ba siya ng salita laban sa China? Never. Hmm. Una, pinagtanggol niya ang China dito, April 4, 24, 2021. Sundin daw yung ano, yung polisiya ni Rodrigo Duterte sa ano, sa West Philippine Sea. Oh, tapos fast forward 4 years later, sabi niya, ang Pilipinas daw ba ay probinsya ng The Hague? Wait lang. Kumontra ka ba nung sinabi ni Rodrigo Duterte na gawin tayong probinsya ng China? Wala naman siyang inisyu na problema dun. 'Di ba? Mga baliw, eh. Hmm. Tsaka may problema si Ivy Lacson dito, guys. Kasi, ang laki nito. January 5, 2026, sabi sa Pulse Asia. 82% of Filipinos trust US to help Philippines protect national interests. Alam niyo yung ito, kaya naniniwala ako, mga kababayan, na hindi match yung trust rating tsaka performance rating sa totoong tawag dito, sa totoong mindset ng Pilipino. May response bias talaga dun sa part ng trust tsaka performance rating. Alam niyo kung bakit? Kasi tulad nito, may mga survey na nagsasabi more than half of the Filipinos are optimistic sa 2026.
More than half of less than half of Filipinos think they are poor, less than half. Ibig sabihin mas marami yung Pilipino na iniisip nila na, "Okey kami, wala kaming problema." Oh, mas marami ring Pilipino ang happy sa patakbo ng administrasyon. See? Pero pagdating doon sa trust tsaka sa performance ratings, iba yung kwento. Kanino bang pulisiya 'tong ano, kapit tayo sa US, nakakampi natin laban sa China? 'Di ba pulisiya ni PBBM 'yan? Hmm, see? Gusto ng Pilipino yung pulisiya ni PBBM na kumampi tayo sa China. Pero ayaw, mababa ang trust rating ni PBBM? It doesn't follow, eh. I mean, it doesn't make sense. The survey does not make sense. So it's either mali yung question, and I'm leading towards that. Mali yung question o mali yung sample. 'Di ba? It doesn't make sense. Happy ang Pilipino sa pulisiya ni BBM pero hindi sila nagtitiwala at mababa ang performance rating? It doesn't make sense. Bakit ganun? But anyway, eto nga, 82% of Filipinos mas gustong kampihan ang Pilipinas, ang US kaysa China. Mahihirapan si Aimee Lacson dun. Kasi I'm one of them. Kasama ako dun. Mas pipiliin ko Amerika kaysa China, mga kababayan. Kasi sa US, kahit papaano, democratic ang ano, merong demokrasya. May respeto sa individuality. May respeto sa free speech, 'di ba? Buti nga naging democratic country tayo, eh. Impluwensya ng Amerika 'yan, eh. Hmm. Imagine niyo, mga kababayan, kung China ang pumasok sa Pilipinas, 'di ba? So, good luck. Kasi kapag China, ano, pag tinatanong nga ako nila ano, let's say sila Mike, sasabihin nila sama daw ako sa China. Ayokong pumunta ng China, guys. Ayokong pumunta ng China. Kahit anong mangyari, hindi ako pupunta ng China. Taiwan pa, pwede. Pero mainland, Hong Kong, tsaka mainland, no. Hell to the no. I will not go there. I will not put my money in China. Dahil alam ko na yung perang dadaling ko doon, pupunta lang naman kay Xi Jinping. Ba't ko palalaguin yung ekonomiya ng isang ano, diktador? No, I won't do that. Hmm. I won't do that. Hindi ko pa yayamanin ng China, no. Telepono ko nga ano, Korean tsaka American, eh. 'Di ba? But anyway, um, kaya ano sa 2028, mga kababayan, ingat kayo sa mga iboboto niyong leaders. Kapag boboto kayo ng Duterte, eh, sigurado mas gusto niyo yung ano, mas gusto niyo yung maging, tuta tayo ng China. For sure 'yun. Sure ball 'yun. Mm. Ayusin niyo na yung pagboto niyo. Tanggalin niyo na yung mga ano, mga alipores ni Digong. Tanggalin niyo na yung mga alipores ni Digong, walang kuwenta. Tignan niyo si Maduro, merong ngang ano, eh, conspiracy theory kaya daw siya na ano, na this is so stupid. Kaya daw siya natuklasan kung saan siya na nakapirme kasi dahil sa Huawei na trifold. Oo. Oo, na-hack daw yung kanyang trifold na niregalo ni Xi Jinping. Tapos ayun, na ano na siya, natiktikan na siya, eto si Maduro, 'di ba? 'Pag nanalo si Sara, ipakuha na rin sa US, correct. Oo, padampot na sa Amerika 'yan. Diyos ko, 'di ba?
But anyway, let's see. Let's see kung anong mangyayari sa 2028. Malayo pa naman. Malayo pa ang well, a year and a half. Oo. So, pero ano lang yun, pero tsismis lang yun, tsismis. Kasi parang niregaluhan daw siya ng ng China ng yung trifold ng Huawei, yung madaling masira. Trifold siya. So, niregaluhan siya ng trifold. Tapos for some reason na-hack yun ng US. Tapos nakukuha tuloy yung GPS kung saan siya. So, yun. Huwag kayong bibili ng ng Huawei, guys. Oo. Wag gano'n. Baka matulad kayo kay Maduro, maburo kayo sa kulungan. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo. Click nyo na yung link. Andyan, nakikita nyo yung link. Ayan, Yun, pak! Okay, kita-kita po tayo sa ating susunod na live stream. God bless everyone and see you in our next live stream, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?